Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Professor Malotikia. Sabi niya, wow! Pati sila pinatawag? Ganon na ba tayo ngayon? Isinare ni Professor Tikia ang post ni Argel Joseph Kabatbat. Abogado ito ng Club Filipino, yung venue ng press con ng Brave 18 Marines noong February 24. Pati Club Filipino pala iniimbestigahan, sinubpuena ng NBI. Sabi ito, Argel Joseph Kabatbat. Ito ang post niya. Hindi po ako ang abogado ng 18 Marines. Ako po ang abogado ng Club Filipino kung saan nag-press conference ang 18 Marines. Sinaysay niya dito yung historical value ng Club Filipino. Kasi matagal nang itong Club Filipino. Maliit pa ako na naririnig, nababasa ko na tungkol sa Club Filipino na yan. Parang Manila Hotel. Heritage site na natin ito. Sa Club Filipino din naganap ang inauguration ni Cory Aquino bilang presidente. Tandaan ko yan Nanumpa siya doon, Club Filipino. Sa Club Filipino din nag-stay si Yamasita noong panahon ng Hapon. Talagang historical talaga ang Club Filipino. Sabi niya, sa Club Filipino din nag-stay si General Douglas MacArthur pagbalik ng mga Amerikano. Hindi ko alam kung ano talaga ang mangyayari sa bansa natin. Basta Club Filipino is a historical place with historical value. Anong kasalanan ng... Siyempre, maghanap ka ng venue. Hindi pamili ka ng magandang venue. Sino ba? Si Governor Chavit Singson. Every time na mag-press conference siya, Club Filipino siya nag-press conference. Nabantayan nyo? Hindi naman nila iniimbestigahan o pinapataw itong NBI ba? Baliwala man sa kanila. Yung press con ni Chavit Singson sa Club Filipino, bakit pagdating na dito sa Brave 18 Marines, bigla silang nataranta at pati Club Filipino pinatawag, inimbestigahan na? Nasasaktan na ba? Tanong lang naman. So, tignan natin ang nag-react. 3,900 ang nag-react. 2,300 nag-like. Nag-like ako sa pahayag ng abogado ng Club Filipino. 830 ang tumatawa. Sinong tinatawanan? Ang NBI. 413 ang na umiiyak. Grabe. Itong ginagawa nila, basa tayo sa mga comments. Sabi ni Doc Ethel Pineda, insanity. Kabaliwan. Matt Bautista, it appears that NBI had ceased to be under the DOJ. It has been absorbed by the Bureau of Fisheries. Bakit napunta doon? Alongside with the Committee on Justice of HOR, Reorganization of the Bureaucracy and Legislative Branch. Fisheries, na namimingwit ng ebidensya. Didi Manuel, kakaiba talaga. RJ Heraldo, try to look at the eyes of Lacson, Rimulya, and Soto. May paki ba sila sa ating mga Pilipino? Wala po. Speaking of Rimulya, may bago siyang pahayag ngayon, nag-press con. Sabi niya, matagal na yung malita delivery scheme na yan. Hindi lang panahon ng Marcos Jr. Panahon pa ni Duterte, meron na. May nakita daw silang mga picture na panahon pa ni Lord Alan Velasco, may delivery na. Pati siya, okay lang. Basta imbestigahan. Yun ang panawagan. Delivery panahon ni Duterte, delivery panahon
Marcos, lalo na yung delivery mismo sa bahay ng Pangulong Marcos. Lalo na sa mismo kay Speaker Martin Romualdez, lalo na doon kay Sandro Marcos, lalo na doon kay Senate President Soto, lalo na doon kay Madam Chair Stella Kimbo. Ang daming na-deliveran. Imbestigahan at panagutin kung totoong walang kinikilingan ang ombudsman. So, no problem kung may Duterte. Ang problema, ang iniimbestigahan ay ang mga nagreklamo. Kasi kung ako nagreklamo sa piskalya, ang piskalya hindi naman niya imbestigahan ang aking background. Ang gagawin lang ng piskal, tawagin niya yung inireklamo ko, pernisan siya sa aking affidavit, at ang aking inireklamo, mag-submit ng counter affidavit, then mamaya ang piskal, pag-aralan niya na ngayon ang mga ebidensya na naipresenta sa kanya. Dapat ganyan sanang gagawin nitong NBI. Ang tawagin nila, o ombudsman, ang tawagin nila yung mga inakusahan. Paano ang mga inakusahan ang mga appointing authority nila? Di wala talaga. So, grabe Club Filipino. Na may mga nabasa kong comment. Silent martial law na ba ito? Ito. Marco Zain. Ito na ba ang tinatawag na makabagong martial law? Joey Albino. Paranoid because of insecure leadership and making sure to protect something they want to hide. Cynthia Habis. Very martial law. The only thing Junior knows like the back of his hand. Desperate moves na ba ang mastermind? Maybe. Ponche Buenavista, idamay ang venue para di na mag-host ng mga venues ng ganitong klaseng mga expose in the future. Martial law in disguise as legal framework. Wala na talaga. God save the Philippines, sabi nga ni BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni Angero ang itabang sa mga tao nga kadtong mga daot na ang ilang balay og mauna ni sila ang matagaan. Ayo kay natagan na sa friend nga wan di na mi ulanan kay makatok na gyud mi. Ano piso? Badalanin niya dako. Kami niya pa. Ano men anom? May tildi ba pala na may taklak. Babay. Og karon mauna ni sila ang nangatabangan. Salamat kami kay naibalan na ng Sen. Namong balay kay matuluan og ulan kay makabalay na magsen. Nabangan na magsen kayo. Salamat kayo. Salamat kayo. Nabangan kayo Sen. Ilahi salamat kayo Ginoo. Nabangan kayo Sen. Nga mo day. Ay nabangan na gid ko. Salamat kayo. Sana naghatag ani. Pero ginuhap na inabangan kayo Sen para salamat po ginuhap. So muna ni ang gipatukod ni kuya nga balay. So makatop ra gid siya og gero. Ayo.
Kaya na nabangan na gid ko anay makagbalay na gid ko.